Hi everyone. Today I'm going to discuss to you what is job description and job specification. First is the job description. What is job description? Unsa gid ning job description? Sa nakasulat din na sa screen, job description is a written document which describe the job in the organization and the basis of the data collected from the job analysis. It is also served as the basis for job specification. Unsa gid ang job description? Kaning job description, man siya ang formal document nga ga-detailed sa specific nga role or mga duties, responsibilities, qualification or skills nga ga-serve as tool for recruitment sa usa ka organization or company. Ang job description sa DI, ga-act ni siya as a core base sa HR documentation. Asa makita ang job description o kinsa day ang gabuhat or ga-post aning job description? Ang gabuhatan, ang ga-prepare or gabuhat aning job description is ang mga HR manager. Ang ilang purpose ani is to invite application from prospective candidates to fill up a vacant job position. Primary, it can be general nga position or kanang mga task-oriented lang ang mga position or mga naka-skill based nga position. Asa din nato ni siya makita? Ang job description, makita nato ni siya sa mga job posting company or kanang gawas kung bitaw sa usa ka company or usa ka organization. And then it can also be found in an online job board. Unsay naong ani or unsa gid ang purpose aning job description? Let's proceed. I'm going to discuss ang mga aspect aning job description. These are the aspect of job description. We have 6 aspect of job description. First is the job title. Next is the superior and subordinates. Second is the objective of the job. Second, task, duties performed. Next, authority limits, and then role and relationship development. Here is the job title. It is a brief account of essential job demands. Unsa din ang job title? Specifically, ang job title, mano siya ang ngalan sa role or position nga kinahanglan sa usa ka company. For example, ani is a software engineer or senior executive manager. Mana ang mga example sa job title. Second is the superior and subordinate. It outlines reporting line and the direct report. When we say superior and subordinates, mao ni siya ang mga tao nga taas nimo or labaw pa sa imong posisyon. Ang superior, mani ang imong boss. Or mga tao nga kuan kanito ang sa tawag ana di gahatag sa imo og task bitaw. Man ang mga superior. And next is ang subordinate. Ang subordinates, mao ni siya ang ubos-ubos gamay lang gid sa mga superior. Ang trabaho aning mga subordinates, ga-manage ni sila. Mao ni sila ang mga tao nga gapangayuan og direction sa mga normal lang nga mga employees. Next is the job objective. Job objective is the summary of position, general nature, and purpose. Basically, ang job objectives man siya ang summary or summary bitaw sa imong trabaho kung unsay purpose or unsay role anang specific nga position nga imong applyan, kung nganong na siya ga-exist o nganong importante na siya nga role. Man ang job objectives. Next is the tasks and duties. Rank list of responsibilities and accountability. Ang tasks and duties, mani ang mga duties nga kailangan nimo gampanan ana nga posisyon nga imong gi-applyan. Next is ang roles and relationship. It is an organizational position and ties with colleagues. Kani ang roles and relationship, mani siya ang
as an employee, unsa imong role sa danang company, kung unsaon bitaw nimo pag halubilo sa imuhang mga katrabaho, or unsa imong relationship sa ilaha, kung ikaw as a person, kung gina-treat man nimo sila the same level or gina-treat man nimo sila as superior. So as a person nga ga-apply sa mga specific nga job, so dapat kabalo ka sa imuhang role or relationship sa imuhang katrabaho, kung labaw pa ba ka sa ilaha or ubos lang. So this is also same lang gyapon sa authority limits. So its scope of independent decision making and approval. So 'di ba akong gingon ganina kay ang superior and subordinates man siya ang mga boss or mga tao nga ga-manage or mga tao nga gay-direct sa imo kung sa imong buhaton. So, and then kani ang rules sa relationship man imong role as a person, kung saan nimo paghalubilo or halubilo sa imong mga katrabaho or unsaon nimo sila pagtrato. While ang kaniang authority limits man siya ang level lang sa imong power kung asa ra kataman. Kung kanang position nga imong gi-applyan is taas ba na siya nga level sa power or ubos lang. So for example ani is kanang manager ka. So when you say you are manager, so ikaw gid ang ga supervise sa imong mga trabaho, ikaw may ga-manage sa ilaha kung unsaon nimo sila pag-organize, nga unsaon nimo sila pag-direct sa mga trabaho nga need nila buhaton. While ang supervisor, siya ang ga-supervise sa manager kung ang iyang trabaho is sakto ba. So dani sa authority limits, ang supervisor ang naay mas taas nga power than the manager. So if sa job title nga imong applyan is supervisor, so imong authority limit gid ana is maka-decide ka sa imong kagalingon, maka-direct ka og decision sa mga butang-butang sa specific ka trabaho or sa specific ka organization. While ang manager, need pa niya og approval sa imuha, tungod kay dili man siya pwede nga mo diretso lang without the supervision or the approval sa usa ka supervisor.